Okay, magandang gabi po. Palakpakan po natin ang Diyos. Good evening po, mga kapatid. Good evening din po. Salamat sa dalawang sumagot. Good evening po, mga kapatid. Good evening. Salamat po for attending our midweek service. And narito po tayo muli para mag-aral ng salita ng Diyos. Are you excited? Amen. So before we start, we would like to welcome everyone sa gawain ng Diyos and just give you some few reminders as always. So paki-silent po ang inyong mga phone sapagkat para maiwasan po natin ang distraction. And first of all, thank you so much for not using your phone during the worship service. And also, yung phone po natin, pwede nyo namang gamitin to take down notes. Amen po ba? So you can get your phone or you can get your pen and your notebook para magsulat po tayo ng mga verses or magpicture po tayo ng mga verses. Also, don't forget to invest and invite. So bring a family and friends dito po sa church. May dala po ba kayo? May dala po ba kayong invites? Yan, mag-invest po kayo dyan kasi kayo rin po ang mabibigyan po ng blessing or reward ng Diyos. Amen? Amen. And also, don't forget to watch our online worship broadcast every Wednesday po yan. Ngayong tulad po ngayon, 6 p.m. and every Sunday naman po, every 8 in the morning. So don't forget to like, share, and subscribe para marami pong makapanood ng ating pag-aaral ngayong araw na ito. Amen po ba? Amen. So handa na po ba tayong mag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. Kung handa na po tayo, sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen? Sa mga nagsasabi po nito, hindi po tayo binibigo ng Diyos. Pinagpapala tayo in our spirit, soul, and body. Hindi tayo nagkukulang sapagkat ang Panginoon ang ating pastol. Shout amen. Amen. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. And tonight, I am so excited because this will be the very last, session for the topic entitled Refueling Your Spiritual Joy. Part number 12 po yan. This is the last part. At salamat po kasi nakaten ka. Sabihin sa katabi, salamat nakaten ka. Yan. So, at least natapos po ninyo ang buong series na ito ng Refueling Your Spiritual Joy. So, ang tanong ay, what to do when you're running on empty? So, the first question is, are you happy in serving the Lord? Masaya pa po ba sa pag-attend sa gawain? Amen. Dapat lang kasi 8 years pa lang naman tayo. Amen po ba? Nasa kasarapan pa, nasa kasagsagan pa ng mga masayang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen. So dapat happy ka at hindi ka empty. So sinilip natin at binagtas ang pag-aaral na ito. Sinagot natin ang tanong na what to do when you're running on empty. And we are on the third pointers, yung Roman numeral number 3 po, ano yon? Live under the blessing of God. At ang ating pong proposal, number 3, sabi po riyan, every Christian can run joyfully by learning the characteristics of people living under the blessings of God. Amen? Isa sa pampasaya ng ating paglilingkod ay kapag marami tayong blessing. Ayun mga kapatid, masaya ba kayo pag maraming blessing? Ganado ba kayo na maglingkod? Amen. At lalo na, hindi ka nauubusan kasi nasa ilalim ka ng pagpapala ng Diyos. Can you hear amen? Kasi yung iba, pag wala sa Lord, parang tatalbog lang sa kamay, wala na naman. Amen po ba? Pero dahil anak ka na ng Diyos, hindi tayo nauubusan. So let's study living under the blessings of God. Review po lang po tayo. And once again, let me tell you this, brothers and sisters. Next, you are destined to be blessed. Amen po ba? Ikaw ay ipinanganak. Ikaw ay itinalaga para maging pagpapala at pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Amen. At sabi ng iba, totoo ba yan, Pastor? But make no mistake. Huwag po kayong magkakamali. Because sabi nga dyan ni Pastor Gani, blessing comes in many forms. Hindi lang naman puro pera,
hindi puro material na pagpapala ang darating sa atin, kundi meron ding spiritual na pagpapala. So we are complete in our spirit, soul, and body. Can you hear amen? Ano naman, kung marami kang pera, puro ka naman sakit. Pangit din po yun. Tama pa, Dad? O kaya naman, kahit marami kang pera, lahat naman ng mga kapamilya mo ay nag-aaway-away, hindi rin po magandang blessing iyon. Can you hear amen? So sa umpisa pa lamang ng libro ng Bible, sa Genesis, ang tao po ay inilagay na ng Diyos sa ilalim ng barak blessing at pagpapala ng Diyos mula sa ating Panginoon. And our key text is from Psalms chapter 1, verse 1 to 6. Nabasa nyo na po ba yung buong Psalms chapter 1? So ito po ay tungkol sa the blessed man, and there are 6 verses. Ito po yung tatapusin natin ngayong araw na ito. It is all about the blessed man. Basahin natin ang verse 1 and 2. Psalms 1, 1 and 2. Everybody, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, ano yan? God's word, and on his law he meditates day and night. Amen po ba? So ang salita po dyan na blessed ay may dalawang kahulugan. In Hebrew, in the Old Testament, it means Esher, and in the New Testament naman ay Macarius. Amen po ba? Parehong blessed yan, parehong happy and happier than happy. Pero ang nagkakatalo lang doon sa Macarius, you are hearing and obeying the word of God. Can you hear amen? At mababasa nyo po yan sa Luke 11:28. Kaya, next, walang duda, kalooban ng Diyos na ikaw ay sumagana. Pumalakpak nga po ang gustong sumagana sa buhay. Ayaw ng Diyos na maging mahirap ka. Amen? Ayaw ng Diyos na maggutom ka. Amen po ba? Ayaw ng Diyos na magkasakit ka. Gusto niya happy ka lang. You are Macarius. Amen po mga kapatid. Look at this. John 1:16. Sabi rito, from the fullness of His grace. Kaninong grasya? Jesus Christ. We have all received. Tingnan nyo one blessing after another. Amen po ba? Nauubusan ba? Hindi. There is one blessing after another. May pagpapala ka na, may paparating pa, at marami pa ang darating sa atin because of Jesus Christ. Amen po ba? Itinodo na ng Diyos ang biyaya niya in the new covenant. Kaya salamat sapagkat namatay at nabuhay si Kristo para sa ating kaligtasan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Alright, inom lang po ako. So let's review the characteristic of blessed people living under the blessings of God. Actually, may 4 na pointers po ito. Natapos na po natin ang unang 3. Ano po yon? Number 1, everybody, separated from the world. Ano yung pangalawa? Saturated with the word. Dapat babad sa salita ng Diyos. Number 3, situated in the presence of the Lord. At meron pong 3 dyan. His presence brings joy, His joy brings strength, and His strength brings blessing. Tandaan nyo po ito. Next po. Satan will do everything to stop us from staying in God's presence. To stop you from being joyful, strong, and blessed. No? Ang satanas na diablo, ayaw kanya na maging masaya, ayaw kanya na pinagpapala ka, naiinggit siya no? Kasi siya hindi na po siya kailanman makakaroon ng mga ganong pagpapala. Kaya nang iinis na lang siya. Ang solusyon po diyan mga kapatid, huwag kang lalayo sa presensya ng Diyos. Can you hear amen? Amen. So what is our Macarius challenge last time? Blessing comes when you stay in the presence of God. Amen? So let's continue on the 4th and final na characteristic ng mga blessed people. Ano po yung number 4? Everybody, safeguarded by the Lord. Amen po ba? Sabi nga natin, safeguarded. Yan. Pag sinabing safeguard, di ba yung sabon, Pero ito, safeguarded, it means protected. No? It means guided. It means taken care of, inaalagaan. Bahala ang Diyos sa iyo. Sa Tagalog, binabantayan ng Diyos
ang kanyang mga anak. Can you hear amen? Amen po ba? Kayo ba yung mga anak nyo, binabantayan nyo? Oh, 'di ba? Ganon din ng Lord sa atin. Parang sa mga sisiw, 'di ba? Dito sa lugar natin. Wala ni isa man ang makakakuha ng sisiw pag siya'y nasa ilalim ng proteksyon ng kanyang inahin. Can you hear amen? Natry nyo na po ba? Hindi nyo makukuha ang sisiw na yan. Bakit? Iniingatan ng nanay ang kanyang sisiw. Kaya walang kakanti sa atin. Can you hear amen? Amen. So napakaganda no, no? If you are blessed, tapos protektado ka pa ng Diyos, siguradong masaya ang buhay natin. Amen po ba? Amen. Psalms 1, verse 4 to 6. Ito na po yung last verse natin sa Psalms chapter 1. Everybody, that isn't true of those who are evil, masasama, because they are like straw. Ano po yun? Dayami, blown by the wind. Verse 5, sinners won't have an excuse on the day of judgment, and they won't have a place with the people of God. So dito pinapakita na ang mga masasama, ang mga makasalanan, wala po yung kalalagyan o hindi sila pwedeng isama sa mga anak ng Diyos. Verse 6, the Lord protects everyone, the righteous who follows Him, but the wicked follow a road that leads to, ano po yan? Leads to ruin. No? So nakita po natin, ang Diyos iniingatan ang alin? Ang mga matutuwid. Tama mga kapatid? Amen. Sa Good News Bible, sabi diyan, the righteous are guided and protected by the Lord. Bilhin mo, hindi lang basta protektado, ginagabayan ka pa ng Diyos. Sa New Century Version, this is because the Lord takes care of His people. Ibig sabihin po ganito, bantay sarado ka ng Diyos. Amen po mga kapatid? Ibig sabihin nito, iniingatan ka niya. May security, may protection, may care, or may pake ang Diyos sa atin. Amen po ba? Sa mga ayaw naman, sabi ng verses, it leads to destruction, to ruin, kapahamakan. Kaya po, malalaman mo kung ikaw ay nasa Diyos ka, kung ang Diyos may paki pa rin sa iyo. May paki bang Diyos sa atin? Amen po ba? Kapag minsan nakakalimot ka, kapag minsan uma-absent ka, may kumakalabit pa sa iyo, sinasabi, anak, balik ka na sa bahay. Amen po ba? Tandaan niyo po ito, hindi pag-aaksayahan ng Diyos ang mga ayaw sa Kanya. Amen po mga kapatid? Pero kung Kanya ka, sa Diyos ka, may pakialam Diyos sa atin. Tama? Amen. Look at this, the parable of the weeds. Pag sinabi pong weeds, damo. No? Yung mga damong tumutubo lang. Matthew chapter 13, 27 to 30. Sabi po rito, the owner's worker came to him and asked, Sir, didn't you plant good seed? Pag sinabing good seed, yung wheat or sa Tagalog natin dito sa Pinas, palay. In your field, di ba ang itinanim mo ay magandang buto? Palay? Where did the weeds come from? Bakit may damo? Sabi nila. 28, he told them, an enemy did this. His worker asked him, do you want us to pull out the weeds? No? Sabi ng mga magsasaka, Sir, gusto niyo po bang bunutin namin yung mga damo? Ang sabi ng Panginoon, makikita natin dito na sa loob ng iglesia, meron pong mga damo at may mga palay. Malinaw po ba mga kapatid? Magkasama po yan. No? Hindi po sila mapaghihiwalay. Kaya po, ang mga totoo po ay alam na alam ng Diyos. Kapag naririto, ikaw ba'y totoong sumasamba? Ikaw ba'y totoong naglilingkod sa Diyos? Alam po ng Diyos yan. At alam din naman ng Diyos kung sino ang mga nagpapanggap, mga napadaan at napipilitan lamang. Can you hear amen? So malinaw, no? Magkasama sila. Ang sabi ng mga farmer, bunutin po ba namin? Ano ang sagot ni Lord? Look at this, 29. He replied, anong sabi ni Lord? No. No? Wag. If you pull out the weeds, you may pull out the wheat with them. Anong gagawin? Let both grow together until the harvest. No? Matalino ang Diyos eh. No? Sabi ni Lord, sabi ni Jesus, wag mo nang pag-aksayahan ng oras. Yung mga damo, may kalalagyan ang mga nagpapanggap lamang pagdating ng pag-aani. Amen? Amen po ba?
kaya siya may nag-iinis sa'yo, no? Hindi ka makapag-church kasi lagi ka naiinis sa kanya. Huwag mo nang pag-aksayahan yon. Amen po ba? Alam ng Diyos na gagamitin din siya para ikaw ay tumatag at lumago. Can you amen? Amen. When the grain is cut, no, sa pag-aani, I will tell the workers to gather the weeds first. And then, anong gagawin? Gather them and tie them in bundles to be burned. No? So yung mga dayami ay titipunin, itatali, bubungkusin at susunugin. Yung po ang gagawin sa kanilang sa mga damo. But I'll have them bring the wheat into my barns. So yun namang mga palay sa nilalagay ng Diyos sa kanyang kamalig or sa kanyang kaban. Can you hear amen? Amen po ba? So sa madaling salita, ganito po yon. Hindi mo mapipeke ang Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Ikaw ba'y totoong naglilingkod? Ikaw ba'y totoong sumasamba sa oras na ito? No? Kaya ang sabi ng Diyos, sige lang, pabayaan mo lang silang umattend. Pabayaan mo lang sila na naririto sa loob ng church kahit na iniinis ka, kahit sabi nga yung damo ay nakakasakal ng palay, kahit na nahihirapan ka, bigyan mo sila ng chance kasi binibigyan sila ng chance ng Diyos na sila rin ay maligtas. Can you hear amen? Amen po ba? Pinagtiyagaan nga tayo ng Diyos dapat pagtiyagaan din natin sila. Are you with me, kapatid? And yet, kapag final harvest na at hindi talaga sila nagbago, dun po sila ilalagay sa tupok ng apoy. Sila'y susunugin. Can I hear amen? Amen. Kaya lahat ng nasa Diyos, tandaan nyo po ito, safeguarded. You are protected. You are secured kapag nasa Panginoon ka. Hindi ka kayang matinag kahit na ang iba'y ayaw nang umattend, a-attend ka pa rin kasi alam mo, iniingatan ka ng Diyos. Shout amen. Sino sa inyo nag-isip kanina, huwag na tayong umattend, parang mas masarap matulog. Totoo yun. Amen po ba? Pero hindi ka kasi tumitingin sa mga tao o kahit sa iyong pakiramdam. Ang tinitingnan mo, ikaw ay iniingatan ng Diyos. Kahit mabasa ka man, hindi ka magkakasakit kasi pinagpapala ng Diyos ang buhay mo. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So what does it mean that you are safeguarded by the Lord? So isummarize lang po natin. Letter A. Everybody, if you're thinking and behaving differently, no? Kapag ikaw ay iba nang mag-isip, no? At ikaw ay nagbe-behave na, nag-uugali na ng kakaiba, pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay at iingatan ka niya. Amen pa? There's a difference in how Christians think and behave. Pag Christian ka na, iba ka na mag-isip. Tama mga kapatid? Samantalang ang iba, pag linggo, anong isip mo? Church o mall? Totoo yan? Di ba? Pag ang isip mo ay mall pa rin, wala naman nagbago, the same as usual sa dati. Tama mga kapatid? Pero dahil iba ka nang mag-isip, iba ka nang kumilos, you are doing it for someone. Hindi kay pastor, hindi kay brother, hindi kay sister. Ginagawa mo ito sa Diyos na hindi mo nakikita. Can you amen? Ang tawag po doon, spiritual wisdom or godly wisdom. Amen po ba? Ginagabayan ka ng Diyos Amen? Kapag nagkakasakit tayo, kapag natanggal tayo sa trabaho, o kaya namatayan, pinakamatindi na. Kapag ikaw ay may wisdom sa Panginoon, ikaw ay laging kakapit, laging lalapit, hindi sa tao Kanino ka lalapit? Sa Diyos. Kasi iba ka na mag-isip. Can you amen? Sige, palapakan natin ang Diyos. Next, sabi po dyan, we think differently. Sabi po ni Charles Spurgeon, discernment is not simply telling the difference between what is right and wrong. Rather, it is the difference between the right and almost right. Amen po ba? So, ibig sabihin nito, dahil Christian ka na, may discernment ka, ang lagi mo lang nakikita ay yung tama at correct, right. Amen po ba? Para sa ikabubuti ng nakakarami, lalo na sa iyong sarili. Amen po ba? Amen. Isinasantabi mo ang iyong emotion, ang iyong mga agendas, because we believe, naniniwala ka that God is in control. Amen po ba? Sa tingin mo, parang wala nang patutunguhan? Well, brothers and sisters, God is in control. Amen po ba?
Amen. Sa totoo lamang po, marami pong bumabagsak sa pagdating po sa discernment at madalas po kapag nakikita nila na para bagang, Lord, sabi mo, pagpapalain mo ang buhay ko. Bakit ngayon parang bumabagsak ang buhay ko? Lord, sabi mo, gagaling na ako o magaling na ako. Bakit parang lalong lumalala ang aking sakit karamdaman? Well, brothers and sisters, dapat ang makita mo lamang ay yung tama at yung mas medyo tama. Can you hear, amen? Well, sapagkat ang Diyos ay hindi nagkakamali sa magandang plano niya sa kanyang mga anak. Can you hear, amen? Ang tanong lang ay, may pinangahawakan ka ba ng mga salita ng Diyos? Meron po ba mga kapatid? Amen. Look at this. Psalms 119 verse 24. Your rules or the unchanging word give me pleasure. Anong binibigay niya? They give me, good advice. Amen po ba? God's word is always the best counselor. Amen? Amen po ba mga kapatid? At ang best counselor ay yung mga tao na nagbibigay ng salita ng Diyos. Do you believe that? Kasi kung minsan nagbibigay ka ng payo, salita mo lang, minsan hindi po ito nagiging maganda sa tao. Pero pag nagbigay ka ng payo, gamit ang salita ng Diyos, hindi ka magkakamali. Can I hear amen? It will give you good advice. Can I hear amen? Amen po ba? Kaya minsan, at kapag ikaw ay nahinga ng payo ng iyong kaibigan o ng kapamilya mo, ano ang gagawin natin? Magbuklat tayo ng Biblia. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next, we behave differently. Hindi po takot ang isang matuwid na maging iba sa iba. Lalo na po sa mga kabataan. Ang tawag po natin doon yung peer pressure. Nakikisabay sa uso. Sino po sa inyo ang mga mahilig makisabay sa uso? Ako, ganun din ng kabataan. Huwag kayong mag-alala. Tao rin po ako. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pero, kahit ganun man ang aking ginawa noon, ang nakikita ko ngayon ay hindi naman magiging maganda ang kalalabasan nito. Kaya nga, you can learn from others' experience at hindi mo na kailangan na maranasan pa. Can you hear amen? Amen po ba? Halimbawa, sabihin mo, siya nga ay nadapa di gusto ko ring madapa para maranasan ko kung anong kanyang naramdaman. No, that is not wisdom. Are you with me, kapatid? Kung siya'y nagkamali na, nakita mo kung saan siya nagkamali at natuto ka, ibig sabihin po noon, binigyan ka na ng kaisipan na nagmumula sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kung ang iba'y mahilig sa TikTok, mahilig po sa kung ano ng mga challenges, bakit hindi mo ibahin ang iyong isip? I-challenge mo ang sarili mo na hugas plato challenge. Laban ng uniform challenge. No? Linis ng bahay, pinakamaputing sahig challenge. Diba? Ibig sabihin nun, mas pinapasaya mo, hindi ang tao, kundi ang pinapasaya mo ay ang mga magulang mo na nagtataguyod sa iyo sa pag-aaral. Can you hear amen? Kung iba ka lang namang mag-isip. Yung iba, sabi ng mga kabataan, iba na to Are you with me mga kapatid? Amen. So, ang tawag natin doon ay the less traveled road. Ito yung path ng Diyos. Ito yung dinadaanan ng mga makadiyos na tao. And I will tell you, wala kang halos makakasabay sa daan na yan. Kasi hindi yan ang pinipili ng marami. Are you with me, kapatid? Pero pagdating naman sa dulo, marami kang makikita na kagaya mo kasi mas pinipili mo ang pasayahin ang Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Matthew 7, tingnan niyo po ito, 7:13 to 14. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. No? Yung malapad, yung malawak na daan, ito po'y nag-uuwi saan? Kapahamakan. At maraming dumadaan dito. Pansinin niyo po yan. Uso kasi. Puntahan natin, gayahin natin. Verse 14, but small is the gate and narrow the road that leads to life. Look at this, and only few find it. Salamat na lang, isa ka sa nakahanap ng makipot na daan kasi mas pinili mo na pumunta sa gawain ng Diyos. Shout amen. O nasan yung mga ibang kabataan, di ba? Mas pinili mo na narito ka kasi alam mo na narito ang buhay at pagpapala ng Diyos. Can I amen? Sabi ng iba, ba't kami mag-church? Boring sa church. No? Sabi ng iba. Pero brothers and sisters, being a Christian is not a waste of time. Can I amen?
Hinahanda mo lang. Kanina nga po na nagta-travel kami, napakadilim talaga ng paligid. Paano kaya kung bumaha ng malakas? Dilunod kami, no? Ngayon, yung sasakyan mo, yung ipon mo, yung bahay na pinapatayo mo, hindi mo madadala yan. Amen? Are you with me? Yung mga kagalit mo, pag hindi mo pa napatawad, patay ka rin naman. Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen po ba? Kaya ang tanging matitira sa tao pag siya ay malapit ng mamatay ay ang kanyang relasyon sa Diyos. Are you with me, mga kapatid? Ay, palapakan natin ang Panginoon. And only few find it. Kokonti lang talaga. Kaya tingnan nyo, ako masaya kasi hindi naman kokonti to. Mas marami pa rin higit sa ibang mga gawain. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Oh, amen po ba, mga kapatid? Hindi boring ang maging Christian. Hinahanda lamang ang iyong kaisipan. Pag dumating na ang oras ng iyong kamatayan, alam mo, uuwi ka sa langit at doon lalo kang pagpapalain ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. So, umiwas hanggat maaari sa masamang barkada. Amen? Sa masamang bisyo, sa inuman. Bakit? Sabi ng iba, Pastor, napaka-corny mo naman, pinapaiwas mo kami diyan. Brothers and sisters, ayaw ka naming magkasakit at ayaw naming mamatay ka agad. Can you hear amen? Oh, nakalagay naman sa mga pakete. Sabi, cigarette smoking is dangerous to your health. Is that true? Amen po ba? Ang too much na pag-inom habang nagdadrive ka, buibilog na yung mata mo, dinabangga ka, patay. Amen po ba? Are you with me, mga kapatid? Amen. Dapat ang iniisip na lang natin, mas maganda ito, yung mga pangako ng Diyos, yung mga utos ng Diyos, ang paglilingkod natin sa Diyos para lalo nating mapasaya ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Salamat po sa mga naririto kasi iba na tayo mag-isip. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Umiwas na rin sa chismis. Kala nyo inuman lang Ito yung paborito ng ilan. Sabi na, Mare, anong latest? Andiyan po ba yung kapatid? Look at this. Sabi ni Eleanor Roosevelt, great minds discuss, ideas. Yung mga great mind, ideas ang pinag-uusapan yan. Halimbawa, totoo ba na nagpapagaling si Jesus ng cancer? Aba, magandang pag-usapan yan. Look at this. Average minds discuss what? Events. Ang ibig sabihin nila, may cancer daw, si Kwan. Aba, tao. No? O ang pinag-uusapan. Small minds discuss people. No? Chismis. No? Ibig sabihin po yan, huy, alam mo ba na si ganito ay may cancer? Alam mo ba na siya ay mamamatay na? Alam mo ba si ganito ay hiwalay na? No? So ang pinag-uusapan nila ngayon, tao. And that is called small minds. Tatanungin ko kayo, anong isip mayroon ka? Saan ka mahilig? Sa ideas, sa events, mga pangyayari, o sa mga tao? Amen, mga kapatid? Dapat ang iniisip mo yung mga ideas. No? Kasi ito'y nagpaparunong at nagpapatalino sa ating mga tao. Can you hear amen? Amen. Are you with me, mga kapatid? At higit sa lahat, ang mga idea ay nasa salita ng Diyos, kaya mahalin natin ang salita ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you with me? Amen. Next, letter B. Bakit po iingatan or why we are safeguarded by the Lord? Letter B, if you're enjoying God's Word. No? Kapag nag-i-enjoy ka na sa salita ng Diyos. Amen po ba? Pag sinabing enjoy, excited ka. Amen po ba? Excited ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen po ba? Nasisiyan po ba kayo sa salita ng Diyos? Nauuhaw po ba kayo? Nagugutom ba kayo sa salita ng Diyos? Amen po ba? Yan yung mga excited at nag-i-enjoy sa salita ng Diyos. Amen po ba? Naranasan mo na ba na ikaw po ay uuwi, galing ka sa school, sa trabaho, tapos wala pang sinaing? Di ba? Ang hirap nun kasi ibig sabihin po nun ay mag-iiba yung itsura, ang iyong pananaw at ang iyong pag-uugali, nagagalit ka. Kaya anong gagawin mo? Gagawa ka ng paraan, kakain ka, magluluto ka. Amen po mga kapatid? At syempre, yung iluluto mo ay yung paborito mo, yung ini-enjoy mo. Can you hear amen? Amen. Now, ikaw ba nag-i-enjoy ng salita ng Diyos? Kung ikaw ay pinipigilan, gagawa ka ng paraan para maka-attend sa gawain ng Diyos. Can you hear amen?
O sabi na iba, hindi ako makakatin ngayon, Lord, kasi masyadong malakas ang ulan. Okay, given. May online naman. Nag-online ka ba? Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. So the question is this, what makes you happy? Ano bang nagpapasaya sa iyo? Amen po ba? What do you enjoy? No? This is a good way to see what is important to you. Amen po ba? Pag ini-enjoy mo ang isang bagay, mahalaga ito sa iyo. Tama po mga kapatid? Yung cellphone mo ba, ini-enjoy mo? Importante yan. Can you hear amen? Kung ganado ka sa isang bagay, gaya ng pera, gaya ng pagkain, then you are becoming selfish, self-centered person. Kasi gusto mo, laging sa'yo yan. Laging marami ka nito. Ayaw mo na nauubusan ka nito. Can you hear amen? Same thing with the Word of God. Ikaw ay nag-i-enjoy sa salita ng Diyos? Hindi pwedeng hindi ako makapagbasa ng verse. Hindi pwedeng wala akong maisulat sa aking notebook. Gusto ko laging puno yan kasi ini-enjoy ko ang salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Or else, pag kulang at okay lang, kahit hindi ako makaten, okay lang, ibig sabihin, hindi mo pa nai-enjoy ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Hebrews 13:5, look at this. Keep your lives free from the love of money and what happened? Be satisfied with what you have, for God has said. Anong pangako? I will never leave you. I will never abandon you. No? Ang Diyos po natin ay Diyos na hindi nang iiwan. Amen po ba? Pag ini-enjoy mo siya, lahat ng pangangailangan natin ay ibibigay niya. Psalm 16 verse 11, everybody, you make the path of life known to me. Complete joy is in your presence. Pleasures are by your side forever. Amen po ba? Karamihan po sa problema ng mga tao, ang tawag doon, self-imposed misery. Ikaw din ang gumawa ng problema mo. Now, dahil nga hindi ka lumalapit sa presensya ng Diyos. At kapag may problema tayo, sinong sinisisi natin? Ang Diyos, di ba? Imbis na ang iyong sarili. Brothers and sisters, ganito po ang payo ng salmista. Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord. No? Kanino mo ibibigay ang iyong kasiyahan? Sa Diyos. Hindi sa bagay, hindi sa tao, but in the Lord. Amen? And He will give you, the desires of your heart. Sabi sa New Century Version, enjoy serving the Lord. Amen po ba? Ang keyword po dyan ay yung salitang enjoy. Sabi nga natin, enjoy. Amen po mga kapatid? Kasi pag na-i-enjoy mo na ang paglilingkod sa Diyos, may pangako He will give you the desires of your heart. Amen po mga kapatid? Kaya sabi ng iba, Lord, pagpalain mo ako, bigyan mo ako nito. Ang tanong, naglilingkod ka ba? Naglilingkod po ba tayo sa Lord? Amen. At may pangako ang Diyos, kapag talagang masaya ka sa paglilingkod, ibibigay ng Diyos ang nais ng puso natin. Amen po ba? Sige, palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Kapag ang isang tao ay nag-i-enjoy sa isang bagay, hindi mo na siya kailangang pilitin. Amen po ba mga kapatid? Hindi mo na kailangang magmakaawa, na gawin niya ang bagay na yan. Halimbawa, ML, FB, Samji, inuman, chat si crush, o kaya chismis. Pag nag-i-enjoy ang isang tao sa isang bagay, kusa. Sabi nga natin kusa. Kusa kanyang gagawin yan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen? Hello? So, dito mo masusukat kung talagang ang iyong delight, ang iyong kasiyahan ay sa salita ng Diyos. Ikaw ay nagugutom sa salita ng Diyos. Ikaw ba nagugutom sa salita ng Diyos? Sabi ng iba, naku, anong oras kayo matatapos ito? Naiinip agad. Amen po ba mga kapatid? So, paano kaya kung sabihin sa'yo na wala mo na tayong church sa linggo? Okay lang ba sa inyo? Wala mo na? Ngayon sabi, ba't wala daw kami church? O kung wala man talaga, anong gagawin natin? Pwede kayong umaten sa iba para makakain kayo ng salita ng Diyos. Kasi walang makakapigil sa atin dahil mahal na mahal mo ang salita ng Diyos. Can I amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. So yung iba naman, pag sinabing, wala tayong church sa Sunday, yay! Tuwan-tuwa naman sila. Hindi nila alam na
na ginugutom mo ang iyong spiritual na buhay. Can you hear amen? Amen. So, you need to enjoy the Word of God. And next, finally, dito po tayo magtatapos. Letter C. If you are, meditating day and night. No? Hindi lamang po day, hindi lang araw, kundi night. No? Hindi kompleto ang buong araw mo kapag hindi mo nabasa, naisip ang salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Christians should meditate on God's Word. Hindi lamang po basta pinapakinggan, kundi ito po ay iniisip-isip. He ponders it. Can you hear amen? Amen po ba? Kayo po ba'y nakakain na ng tubo? Yung tubo. Yung sugar cane, yung pahabang ganon, di ba? Para makuha mo at makatas mo ang tubo na yan, anong gagawin mo? Ngangat-ngatin mo talaga. At hindi lang basta nangat-ngat mo na, habang nasa bibig mo yan, talagang ngunguyain mo ng pipigain hanggang makuha mo yung pinaka-katas. Tapos idudura mo ulit yung pinaka. Huwag nyo lulunukin yun ha. Dura nyo yung mismis. Can you hear amen? Ganon din po sa salita ng Diyos. If you meditate it, you are exerting effort. Can you hear amen? Hindi ka lang nakikinig, kundi nag-exert ka ng effort. Look at this. In Eastern meditation, kagaya po ng Philippines, sa Korea, Thailand, Japan, or China, or even in Nepal, the goal of meditation is to empty the mind. Yun ang kanilang gusto. Pag sinabing meditate, dapat walang laman ng isip. Pero delikado po ito. Sabihin sa katabi, delikado. Kasi pag empty, walang laman, pwedeng pasukan ng masamang deception or demonic spirit. Can you hear amen? But in Christian meditation, itong maganda. The goal is to fill your mind with the Word of God. No? Bakit salita ng Diyos ang ipupuno mo? To stop thinking about negativity, to stop thinking about bad thoughts, and start thinking about the good news and His Word. Can you hear amen? Amen po ba? At marami po, many lack because they only read and do not meditate. Yung iba nagbabasa, sige, mag-journal tayo. No? Basa ng basa, pero hindi naman minunguya, mini-meditate ang salita ng Diyos. Ang meditation po ay para sa puso. Sabihin mo nga, para sa puso. Psalms 19:14, look at this. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. So marami po ang magsasabi na lagi nilang binabasa ang Bible, pero ang tanong lagi ganito, nauunawaan niyo po ba ang inyong binabasa? Isinasa puso mo ba ang iyong binabasa? Amen po mga kapatid? Kaya pala, kung hindi ka lumalago, kasi hindi mo nakukuha yung katas ng tubo, yung salita ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen. Kaya sabi nila, pag hindi sila nakapagbasa ng Bible, hindi sila naniniwalang may Diyos. May mga ganong tao. Amen? Ang iba naman, hindi naniniwala sa salvation by grace. Dapat daw may gagawin ka para maligtas ka. Hindi sila naniniwala sa divine healing. Hindi, dapat uminom pa rin ako ng gamot. Kailangan ipag-pray ako ni ganito para gumaling ako. Samantalang nandyan ang libreng kagalingan sa Diyos. Can you hear amen? Hindi rin sila naniniwala sa super blessed. Kaya yung iba hindi sumasabay eh. Kasi nga sabi nila, tignan mo nga ang buhay ko, blessed ba ito? No? Pero hindi mo alam na pinagpala ka na ng Diyos in your spirit, soul, and body. Kaya hindi ka nagkukulang sa iyong pangangailangan. Can you hear amen? Amen po ba? Bakit hindi nila maunawaan ang mga bagay na ito? They don't meditate the Word of God. They don't dig deeper. They don't have Word study. Kaya anong dapat gagawin? Next, twice a day. Ano po yon? Day and night. No? Isa sa umaga. Amen? At isa sa gabi. Amen po ba? Lalo na sa mga bagong Christian, dapat nagjo-journal, nagde-devotion. Can you hear amen? In my Bible school days, 5 taon po ako nag-journal. At yun po'y sinusulat pa po namin, yung sa may booklet po. And I've tried to provide it here. Kaya lang, syempre, medyo magastos po iyon. Can you hear amen? Kaya kayo, mas mapalad. Kasi nasa GC na lang, and you will just send it, you will just post it,
makikita mo nga na ikaw ay nagbasa kasi nauunawaan mo ang iyong binasa sapagkat ina-apply mo. You hear and obey the Word of God. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi ng iba, Pastor, yung journal natin, yun na yung last year, di ba? Oo, parehas na parehas. Ang tanong ko ganito, yung bang kinain mong samji last month, hindi mo nakakainin ngayon? Yung adobo na masarap na luto ng nanay mo last month, hindi mo na ba kakainin ngayon? Kainin mo pa rin kasi magkaiba na ng timpla yun. Can you hear amen? Amen po ba? At ang mahalaga sa lahat, ito ay masarap at nagpapalakas. Kaya sabihin sa katabi, balikan mo. Mag-journal ka. Amen mga kapatid? Ulit-ulitin mo. I-share mo. Huwag mong ipagdamot ang gawain ng Diyos at ang pag-journal. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ito dalawa lang. Day and night lang. Si Haring David, 7 times. No? 7 times a day po siya. Amen po ba? Di ba may kanta? 7 times a day I will praise you. Di ba? Si David 7 beses, kayo 2 na lang. Amen mga kapatid? So, mas pinadali po ng Panginoon. Amen? Amen. Next, sabi po rito, meditating brings more blessing. Do you want blessing? Do you want more blessing? Ano daw ang susi? Meditating. No? Magbulay-bulay. Isipin mo ang alin? Ang salita ng Diyos. And just read it for your own consumption, ang Psalms 119. Ito po yung mga summary po ng pwedeng ibigay ng pagme-meditate. Sabi diyan, number 1, it provides increased love for the Word of God. Lalo kang mai-inlove. Alam nyo po, nung nag-Bible school po ako, mas lalo akong na-inlove sa Word of God, kaya ganito po ako magturo. Can you hear amen? Natutunan ko kasi at ang sarap, ang ganda. So the more that you are drawing near in the Word of God, mas mai-inlove ka sa salita ng Diyos. Sabi sa verse 97. Kaya amen? Basahin nyo na lamang. It also provides, wise counsel against enemies. Hindi ka man laging pinapayuhan ng nanay mo. Wala man ang mga magulang mo sa tabi mo. Nandyan ang salita ng Diyos. Meron niyang payo na pwedeng ibigay sa atin. Amen? It also provides, better insight than the worldly teachers. No? Huwag ka nang humingi ng payo sa tao. Papalya yan. Humingi ka ng payo mula sa salita ng Diyos. Also, it provides practical wisdom for life. No? Ang anak namin, si Anika, laging sinasabihan, anak, pag pinabili ka ng yelo, wala doon sa kabilang tindahan, anong gagawin mo? Uuwi ka na ba? Hindi pa. Pumunta ka sa kabila. Amen mga kapatid? At huwag kang uuwi hanggat wala kang dala. Andiyan po mga kapatid? Kasi nga, pababalikin ka rin naman Amen mga kapatid? Pagod ka lang. Ang ibig sabihin nito, kapag mayroon kang wisdom na mula sa Lord, Lord, saan kayang may mga yelo dito? It will give you practical wisdom for life. Can I amen? Sabi mo, Lord, sino bang pwede kong maging kaibigan next school year? Bigyan mo ako ng mga mababait. Can I amen? At ipapakita ng Diyos kung sino ang pwede mong makasama. Can I amen? It also provides help to resist the evil temptation. No? Yung may mga mahirap tayong tanggihan, di ba? Na mga temptasyon, no? Ano ba, atin muna ba ako? Magbibigay ba ako? O tsaka na lang? Brothers and sisters, nasa Biblia po ang sagot. Nasa verse 101. So, pag nagme-meditate tayo, ito pong nangyayari. Hinahanda ng Diyos ang isip natin sa mga matitinding laban. Can you hear amen? Amen po ba? Pansinin ninyo, yung mga mahilig magbasa ng salita ng Diyos, tapos inaaral pa yung mga verses, handa ang isip niyan sa matitinding laban sa buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Look at this. Sabi ni Thomas Manton, he aptly expressed, sabi niya, the fruit of study is to hoard up truth para mag-imba ka ng katotohanan pag nag-aaral. But the fruit of meditation is to practice it. Kaya kapag wala kang alam na salita ng Diyos, brothers and sisters, madali kang bumigay, madali kang matalo, at madali kang malungkot sa iyong buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Kayo po ba'y nalulungkot? Kayo po ba'y nagkakaproblema? Ano po ang pinangahawakan natin? Dapat salita ng Diyos. Practice it. Amen po mga kapatid?
i-apply mo sa buhay mo. Lord, sabi mo, makarios ako, happier than happy, kahit lumaluha-luha ka, okay lang yun. Ang mahalaga, ina-apply mo. And makikita mo, nakakagaan na ng loob, na ang buhay mo ay sumasaya, at higit sa lahat, mas tumatatag ang iyong pananampalataya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Dapat po, nililimliman mo ang salita ng Diyos. Sabihin sa katabi, limliman mo ang salita ng Diyos. Ganito po ang sabi ng isang theologian na si Charles Spurgeon. Napakasikat po nito. Sabi niya, a sudden glance at truth without meditation upon it bringeth nothing to perfection. As a hen that soon leaves her nest, never hatch her chick. Ibig sabihin po nito, we need to sit upon, we need to meditate on the scripture until it is fully hatched in our soul. Amen po mga kapatid? Upuan mo ang salita ng Diyos hanggang sa ito'y mapisa sa iyong kaluluwa, sa iyong puso at isipan. Can I hear amen? Kasi kung wala pong paglimlim, walang pag-meditate, para lamang po yan na inahin na ng itlog, umalis na siya, hindi niya nilimliman, ano mangyayari sa itlog? Either nakawin, mabasag, o kaya mabulok. Ganon din po sa mga salita ng Diyos na ina-apply mo, sinusulat mo. Sabi, asan na ba yung mga sinulat ko? Kasi hindi mo nilimliman. Hindi mo alam kung saan babalikan. Are you with me, kapatid? Sabi sa katabi, limliman mo. Yan. Amen po ba? It takes patience. Can I hear amen? Pansinin nyo ito. Kahit na life verse mo na, kahit favorite verse mo pa, nakakalimutan mo pa rin. Tama mga kapatid? Kasi ang totoo, hindi mo nililimliman. Can I hear amen? Amen po ba? Buti sana kung yung sinasabi ni Pastor Gani na kahit mapurol na lapis, gamitin mo sa pagsusulat. Kasi yung mapurol, bumabakat hanggang ilalim. Can I hear amen? Kung hindi man, dapat po mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Can I hear amen? Ano mangyayari sa isang itlog pag hindi nalimliman? Hindi mapipisa, so wala kang fried chicken. Wala kang chicken joy, sayang. Can I hear amen? Pero pag ang salita ng Diyos ay nilimliman mo, masarap na pagpapala ng Diyos ang ibibigay niya sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Nakuha niyo po ba yun mga kapatid? Amen. So, naggawa po ako ng series about the Psalms 91 during the pandemic days. At napakaganda po ng napakagandang kabisaduhin ng chapter na ito. Basahin po natin ng mabilis. At dito po tayo malapit nang magtapos. Psalms 91 verse 1 to 16. Everybody, live under the protection of God Most High and stay in the shadow of God All-Powerful. Verse 2, then you will say to the Lord, you are my fortress, my place of safety. You are my God, and I will trust you. The Lord will keep you safe from secret traps and deadly diseases. Brothers and sisters, limliman nyo. Sabayan nyo po ako. Verse 4, He will spread His wings over you and keep you secure. His faithfulness is like a shield or a city wall. You won't need to worry about dangers at night or arrows during the day. Verse 6, as you won't fear disease that strikes in the dark or sudden disasters at noon. Verse 7, you will not be harmed. Hindi ka masasaktan. Though thousands fall all around you, 8, and with your own eyes you will see the punishment of the wicked. 9, the Lord Most High is your fortress. Run to Him for safety. Verse 10, and no terrible disasters will strike you or your home. Hindi magkakaroon ng salot ang iyong buhay at ang iyong pamilya. God will command His angels to protect you wherever you go. They will carry you in their arms and you won't hurt your feet on the stones. Biruin mo pati mga anghel uutusan para ingatan ka ng Diyos. Can I hear amen? Sa Bible, ang isang anghel kayang pumatay ng libu-libong tao. Amen mga kapatid? At hindi lang isang anghel ang ibibigay ng Diyos sa atin. Sabi diyan, angels. Can you hear amen? Amen. Verse 13, you will overpower the strongest lions and the most deadly snakes. The Lord says, if you love me
and truly know who I am. Anong gagawin ng Diyos? I will rescue you and keep you safe. Sa mga natatakot, bigay mo ang verse na yan. Verse 15, when you are in trouble, call out to me. Anong gagawin ng Diyos? I will answer and be there to protect and honor you. Last verse, 16, you will have a long life and see my saving power. Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. Ang daming magagandang pangako ng Diyos. Limliman mo lang yon sa iyong buhay at hindi ka na matatakot pa. Amen? Ito ay ang pakinabang sa lahat ng nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos na buhay. Now, ang pinakabasihan na lamang nito, ang tanong, anak ka ba ng Diyos? Totoo bang anak ka ng Diyos? Sabi ng iba, lahat naman ka-anak ng Diyos. Hindi po totoo yan. Sino po ang mga anak ng Diyos? John 1:12, look at this. But to all who believe Him and accepted Him. Sino yun? Jesus. He gave the right, exousia, to become children of God. Amen po ba? Ang may karapatan na magsabi na anak ka ng Diyos ay hindi tao, kundi ang Diyos mismo. Amen? Amen po ba? Siya ang magsasabi kung tunay kang anak o hindi. So ang tawag ng Biblia sa mga anak ng Diyos ay sheep or tupa. Now, ano ka rito? Next, are you a sheep or a goat? Tingnan mo ang katabi mo. Mukha bang sheep or tupa? Hello? Nandiyan po ba yung mga kapatid? Alam nyo, pag naintindihan natin ito, this will save a lot of frustration, lalo na po sa mga pastor na kagaya ko. Bakit po? Sapagkat pag totoong tumanggap ang isang tao, hindi siya kambing, siya ay tupa ng Diyos. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. At kapag ikaw ay tupa, hindi mo na kailangan pilitin. Kasi kusa yan na susunod at tatalima makikinig sa salita ng Diyos. Can I hear amen? Tingnan nyo po, John 10:14, malapit na tayong matapos. John 10:14, I, the Lord, am the good shepherd. Ano sabi ng Diyos? I know my sheep. Kilala ba niyang tupa niya? Yes, I know my sheep and my sheep know me. Amen po ba? Mahalaga yun. Kilala ka ng Diyos, kilala mo rin ang Diyos. Amen? Look at John 10 verse 27. Sabi niya sa baba, my sheep listen to my voice. I know them. Inulit. And they follow me. Amen po ba? Amen po ba? Pag nagsalita ang Diyos, pag tinawag ka ng Diyos at tumingin ka sa Kanya, ibig sabihin, sa Diyos ka. Pag sinabi ng Diyos, magbigay ka at nakinig ka, sa Diyos ka. Pag sinabi ng Diyos na maglingkod ka at naglingkod ka, ibig sabihin, sa Diyos ka. Can I hear amen? Amen. Now, at the final judgment, kapag magugunaw na ang buong mundong ito, sabi ng Matthew 25:31-33, sabi dito, but when the Son of Man, sino po yan? Jesus, come in His glory and all the angels with Him, then He will sit upon His glorious throne. Verse 32, all the nation, lahat ng tao, will be gathered in His presence and He will separate them as a shepherd separates the sheep from the goats. No? Ihiwalay ng Diyos ang mga tupa at ang mga kambing. Verse 33, He will place the sheep at His right hand and the goats at His left. So nakita nyo po yan, talagang igagather ng Diyos kung alin ang Kanya at ihiwalay niya ang hindi sa Kanya. Amen? Verse 46, sabi sa easy to read version, then these evil people, yung mga goats, will go away to be punished forever. Yung mga kambing parurusahan. But the godly people, sino po yon? The sheep will go and enjoy eternal life. Hallelujah. Look at that, brothers and sisters. Kapag ikaw ay totoong safeguarded, iniingatan ng Diyos, buhay na walang hanggan sa atin. Hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Kasi ang nagligtas sa iyo, hindi ang iyong sarili, kundi sino? Si Jesus. Sabi nga natin, Jesus! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Now, the final question is this. Are you safeguarded by the Lord? Ikaw ba talaga ay gwardyado, protektado ng Diyos? Amen? Masasagot mo lamang yan kung ikaw nga ay
tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Last verse, 1 John 5:18. Ito po ang pakinabang. Sabay-sabay po tayo. We know that those who are God's children do not continue to sin. The Son of God, Jesus, keep them safe. And look at the next line. And the evil one cannot touch him. Amen po ba? Kahit si Satanas, hindi ka kayang kantiin. Amen po ba? Kasi pinoprotektan ka ni Kristo. Can you hear amen? Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Salamat na lamang sapagkat bumaba ang Diyos sa atin. Sabihin sa katabi, hindi ka makakanti ni Satanas. You are safeguarded. Amen? May natutunan po ba kayo? Amen. So, upo ng maayos and let's have a quick recap on the 4 characteristics of blessed people living under the blessing of God. Sige po. Number 1, everybody, separated from the world. Number 2, saturated with the Word. Number 3, situated in the presence of the Lord. And number 4, safeguarded by the Lord. So, puro S po yan for easy retention. Madali niyong matandaan. Separated, saturated, situated, safeguarded. So, what is our Macarius challenge, everybody? More blessings comes when you are safeguarded by the Lord. Isa pa nga po, more blessings comes when you are safeguarded by the Lord. Kapag protektado ka ng Diyos, ang lahat ng pagpapala mo hindi madaling maubos. Amen po ba? Lalo kang papayamanin ng Diyos para maging channel of blessing ka. Amen mga kapatid? Nagmumultiply ang iyong mga pera at pagpapala, kaya hindi ka nagkukulang at ikaw ay tunay na pagpapalain pa ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, next po, congratulations and thank you. Palapakan mo ang iyong sarili. So, sa lahat po ng naka-attend, mula po sa session 1 hanggang ngayong session 12, congratulations. Tanggapin niyo po ang inyong medal of completion. Palapakan naman ninyo mga sarili niyo. Ikaw na. Ngayon na kapatid. Salamat po sa inyong mga buhay. So, are you blessed? Super. Sige, tayo po tayong lahat. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sapagkat natapos po namin ng matiwasay, maayos ang aralin na ito, Panginoon. This is indeed a very good series, refueling our spiritual joy, what to do when you're running on empty. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin na gusto mo na ma-instill sa aming mga puso't kaisipan ang lesson na ito, O Diyos, para hindi namin makalimutan kahit saan man kami pumunta. Kaya naman, Ama, thank you for making us remember these 4 S's in having a characteristic of blessed people under the blessing of God. That we need to be separated from the world, that we need to be saturated with the Word. We are situated in the presence of the Lord, and we are safeguarded by the Lord. Panginoon, salamat po sapagkat tunay po na ang nais mo sa amin ay masayang buhay. Ayaw mong maging malungkot kami, Panginoon. Ang nais mo ay pinagpala na buhay, Panginoon. Hindi man sa material na bagay, kundi sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Lalo na po sa emotional na pagpapala, Panginoon. Na kami nagiging masaya kahit wala kaming masyadong hawak na pera. Na kami nagiging masaya kasi malusog ang aming pangangatawan. Nagiging masaya kami kasi kompleto, buo ang aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Lord, salamat po sapagkat pinaalala mo sa amin na hindi kami dapat malungkot. All we have to do is refuel our spiritual joy as we always gather your words and listen to your word. Lord, hindi lang naman ito aming pakinggan, bagkus ito po'y mai-apply namin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa mga kapatid ko na nakatapos po ng kabuuan ng series na ito. Patuloy mo pong ibuhos ang masaganang biyaya at pagpapala sa kanya at sa kanyang buong pamilya, at patuloy po na mag-aral pa siya ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Ama, at maingat po namin binabalik ang pinakamataas na papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? More blessing comes when you are safeguarded
by the Lord. Do you want more blessing? Kailangan mo ng safeguard ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Are you blessed? Super. Sige po, tayo